Morning mga kabiyahe, magandang araw sa inyo. Uli ay samahan nyo ako sa ating short ride. Tayo ay pupunta ng Antipolo. Right? So, what to expect? Well, kwentuhan at kung paano pumunta ng Antipolo sa mga hindi pa nakakaalam. So maraming daan kasi papuntang Antipolo. Marami siyang marami tayong pwedeng daanan. First, pwede Show Boulevard, ganyan, no? Kaso babalik ka pa ng Ortigas o magbabayad tanay ka, ganun tipo. Pero tayo, pwede sa Ortigas, no? Dire-diretso lang siya, Ortigas Extension, hanggang sa dumating tayo dun sa Rotonda, ganun tipo. Pero tayo dumadaan tayo Quezon Avenue. Tapos tayo ay of course EDSA, no? Dire-diretso tayo ng EDSA, kakaliwa tayo ng Quezon Avenue, and then elliptical road. Tingnan ng elliptical road, of course, kakanan tayo papuntang, siyempre ikot muna ng circle o elliptical road. And then kakanan tayo ng Commonwealth. Dadaan tayo ng P. Garcia para sa, tapos noon ay Katipunan. And then dire-diretso lang tayo, Marcos Highway, Sumulong. Yan, then Antipolo. Yun ang rombo natin lagi kapag tayo ay pumupunta ng Antipolo. Medyo mas nadadalian kasi ko doon, lalo kung aalis ka ng medyo maaga katulad ngayon. Malis tayo ng medyo maaga. Time check is 5:06, no? Medyo mas madali siya para sa akin kaysa sa isang diretso sa Ortigas. Minsan kasi traffic talaga doon. Saka medyo sa tingin ko mas mapapalayo ako, pakiramdam ko lang, no? Kaya dito ako lagi dumadaan sa Quezon Avenue and then Commonwealth, UP. The same time, nadadaanan ko lagi yung paborito kong lugar. Paborito kasi ang ng UP, campus ng UP. Kaya ayun. Kaya muntik pa tayong mapasunod sa kanya. Na-check natin yung stoplight. Kahit madaling araw, no, si kuya medyo siguro nagmamadali. Let's not blame him sa maling nagawa. Anyways, payo lang mga kabiyahe, no, kahit madaling araw, no, walang trapiko, kapag sana madadaan tayo sa traffic light, sundin pa rin natin, no, pagpulahin to, no, hindi kasi excuse yung walang traffic, no? Minsan nagawa natin siya pero guilty yung feeling natin dahil nga kung nakapanood yung isa sa mga video natin, panood nyo yun, yung papunta tayo ng Lubo, Batangas. May kasama tayo si Manghil. Dito tayo dumaan sa Abad Santos, no, dahil madaling araw pa nun, maaga tayo rin nakaalis nun. Napadiretso rin tayo, no? Napadiretso rin tayo sa red light dahil walang trapiko. Pero still, mali is mali, tama is tama. So choice pa rin natin yan. Pero I suggest, and my practice talaga, is yung pagsunod sa batas trapiko. Ayun, kwentuhan lang tayo ng kwentuhan dito mga kabiyahe. Ngayon lang rin talaga tayo makakapag-record, no? Ngayon lang tayo makagawa din ng video natin. Kaya samantalahin na natin. Kanina nga medyo nag-aalangan pa rin.
baka ako umuulan na naman. No, kagabi, no, iniisip ko uulan na naman. Pero sabi ko nga, kahit umulan, babiyahe pa rin tayo ng Antipolo dahil nga kailangan tayo ng ating anak, no? So sasamantalahin na rin natin yung time na to na makapag video tayo kahit short lang. Siyempre edit pa natin to. Ano pa matitira, yung ganun tipo, no? Pero I will try my best, mga kabiyahe, para mai-upload din ito mamaya, para tamang-tama linggo may mapapanood din kayo kahit paano sa channel ko, of course. And sa mga hindi pa nakakakilala sa atin, o sa mga bagong daan, nanonood lang, nanonood sa channel natin dahil dumaan sa kanilang mga feeds, ako po ay tinatawag na Biyahe ni Dad. Ang channel ko po, it's all about travel. Solo rider po tayo. Mostly ang pinupuntahan natin ay yung mga scenic na lugar. We admire the beauty of nature. So mostly tayo ay nagpupunta sa mga falls, ganyan, dagat. Ano yung magandang pwedeng ipakita, no? Para maingganyo rin kayo, mga kabiyahe, na of course puntahan yung mga lugar na pinupuntahan natin, no? For at least alam nyo na kung what to expect. Alam nyo na yung daratnan nyo doon. Alam nyo na kung ano yung mga nag-iintay na magagandang tanawin, nag-iintay lamang na ating makita. So yun ang ginagawa natin. At kung hindi kalabisan, mga kabiyahe, baka pwedeng pa-like, share and subscribe naman, no? Just para lumago tong channel natin at mas marami pang makapanood, no? Share it with your family, neighbors, mga ganun tipo. Mabanggit lang, malaking bagay na po yan. Okay? So yun nga po, tayo ay pupunta ng Antipolo today, to help my eldest daughter. At wala sila kasing makakasama today, yung apo ko, dahil yung kanyang asawa ay may lalakarin today. So as a parent, mga kabiyahe, siguro na feel nyo yung nararamdaman ko, no? Na hindi ka mapakali kapag nagsabi yung anak mo na wala siyang kasama, no? Baka mahirapan siya dun sa pag-aalaga sa apo ko, kasi may trabaho pa rin siya, no? Kaya tayo bilang magulang tutugon sa pangangailangan ng ating anak. Yun na lang kasi yung best na magagawa ko sa kanya, no? Limitado rin yung ating limitado lang kasi tayo, dahil of course meron tayo sa bahay na mga inaasikaso, no? Kaya ngayon, sa totoo lang, itong Sabado, mga kabiyahe, ay meron tayo talagang lakad, no? Meron tayong aatin ng seminar. Dapat schedule na siya for about a month, no? So first thing first, kasi sa akin, binigyan ko ng prioridad yung sa anak ko. And alam ko naiintindihan niyo ako sa ganung mga bagay, dahil may mga magulang tayo na nanonood. Sa pag magulang ka, talagang talagang sasakripisyo mo, no? Para yung anak mo matulungan mo kahit sa mga mumunting bagay na lang. So ayun, kaya nag-PM tayo dun sa organizer ng seminar. Sa church kasi natin yon, mga kabiyahe, sa simbahan. Kaya makakahiya man, no? I'm sure they will understand as well na kailangan natin tumulong sa anak natin.
So yun mga kabiyahe, update lang. Andito na tayo sa monumento and time check is 5:14, alas 5:14 ng umaga. So hopefully darating tayo doon ng mga 6 o'clock. At alam nyo na, medyo mabagal lang tayo magmotor. Kaya ayun, baka ganun na tayo dumating na oras sa Antipolo or more. Ayan. Kasi hindi naman ako talaga nagmamadaling lagi. As long as before 7 nahando na tayo, goods na. Antipolo lang no, 2 oras ang budget. Yes mga kabiyahe, nag-aalat tayo ng time talaga dahil nga bagal lang tayo magmaneho. Bagal lang tayo magmaneho, kaya ganun lang tayo magano. Kaya nagtataan tayo ng ating oras. Right, so balikan ko kayo mga kabiyahe at medyo traffic pa naman. Wait lang mga kabiyahe, approaching na tayo ng Balintawak. At medyo na traffic tayo dun sa kabila. Mayroon din mga kumakanan dun. Sorry mga kabiyahe, medyo pakatay yung ating lalamunan. Medyo masakit. Dahil nga sa klima, pabago-bago yung panahon, uulan na araw. So nakaraan, kala ko nga magkakasipon tayo dahil nag-iiba yung timpla natin. Parang sumasama yung pakiramdam natin. Kaya inom tayo ng gamot para nawala agad, para mawala. Sa awa naman ng Diyos, hindi nagtuloy yung ating sipon. So medyo talaga makaming lalamunan natin. Medyo masakit. Lalo nga pa na yung ubo natin nung nakakaraan. Pero it's getting better naman na. So yun mga kabiyayan, dito na tayo sa Balintawak. At medyo huminto na naman ang trapiko. Well of course, alam nyo naman, itong Balintawak ay bagsakan, pamilihan. So hindi maiwasan dito na magdoble-doble yung parking. Yan, diba? May mga nag-aayos naman. Pero dahil sa dami ng pumupunta o namimili para sa kanilang mga negosyo, talagang nagtatrapiko pa rin. So shout out dun sa mga MMDA dyan, mga traffic enforcer na nag-aasikaso at nag-aayos dito sa Balintawak. Good job. Good job po. Yan. So mga kabiyaya, appreciate natin sila, yung mga service na ginagawa nila para sa atin, para sa bayan natin. Hindi yun dahil sa yun yung trabaho nila o dahil bayad sila, diba? Hindi, yung serbisyo na ibinibigay nila. Dahil kung wala rin naman sila, sigurado maapektuhan din yung ating trapiko. Maapektuhan yung travel time natin dahil magkakanya-kanya walang magmamaando ng trapiko. So yun mga kabiyahe, approaching na tayo ng Muñoz. Approaching tayo ng SM North. Dito na tayo malapit sa SM North. So ayan, nagtrabaho rin tayo dyan before. Sandali lang. Medyo napolitika tayo. Pero sa mga ilang video natin mga kabiyahe is ayun lang, share ko sa inyo yung mga ibang bagay-bagay sa buhay-buhay natin.
Just for you to know me a bit more, no? Na hindi kayo nagkakamali ng sinusuportahan nyo ng pinanonood nyo. And we're actually planning mga kabiyahe, planning na medyo may dadagdag tayo sa content natin, no? Kasi I've been using this camera for about a month. So meron na tayong mga na-shoot na upload natin sa YouTube, sa channel natin, using this camera. So just to let you know again, mga kabiyahe, ang gamit nating camera ay Insta360 Ace Pro 2. Ito yung gamit natin na action cam. Sorry po. Para sa ating main camera, no, ating action camera. Yan nga, ang ganda niyang kumuha. Tapos meron siyang panggabi talaga, yung pure video, yung mga low light, tulad ngayon biyahe natin. As you can see dun sa last upload natin mga kabiyahe, ay paggabi na noon. Actually gabi na, yung mga 7 o'clock na yata yun, lumabas tayo ng SB. Dahil nakapagkwentuhan tayo sa ating excuse me, pagkita tayo sa mga kaibigan natin at nalibre tayo ng kape. So makikita nyo talaga yung maliwanag pa din siya. Actually sa mga nag-comment, sa mga nag-react, sa mga nanood ng ating video, subscriber man or hindi subscriber, maraming salamat po. I really appreciate it, no? Sana tuloy-tuloy lang mga kabiyahe yung pagsuporta nyo. Tayo rin kasi mga kabiyahe, nagsusupport din tayo sa mga pinapollow natin na mga channel, no? Kapag may notif na sa atin si YouTube, pinapanood natin talaga at tinatapos natin yung mga video nila, no? That's one way of supporting din yung ating mga pina-follow, of course, na makagaya nating mga vlogger daw. Hindi, sa totoo lang mga kabiyahe, no? Ganun. Gusto ko lang talagang magpasalamat, and I really appreciate you so much, mga kabiyahe. Right? So update lang, andito tayo na sa Quezon Ave, and then nakakaliwa na tayo dyan para papunta naman ng Circle. Alright? So update ko kayo maya maya mga kabiyahe, at medyo traffic pa naman. So yan, lumiliwanag na rin naman halos sa maliwanag na, no? Pero madilim pa rin. Nag-uumpisa nang magsibiyahe mga tao sa mga papasok, no? So yun, mga kabiyahe, nakakaliwa na tayo, na-approaching na tayo ng Circle. So yan, madalas sa ganyan ang sitwasyon natin, iniiwan tayo ng mga kasabay natin. Pero okay lang. Sanay na ako dyan. Bigla kang in-overtakean, okay lang, kasi nga mabagal tayo. Pero we make it sure naman na hindi tayo nagiging pabigat sa kalsada, no? Basta nasa tamang speed lang tayo. Akala kung bakit narinig akong power off. Akala ko yung ating camera, yung Ace Pro 2 natin, yung pala yung Bluetooth natin ay nag power off dahil hindi ko siya ginagamit within 15 minutes na. So yung Bluetooth natin mga kabiyahe,
totoo lang, ginagamit natin yung mic dun sa ating is 360 na X5. Oh, para kapag umuulan, nakaka-capture pa rin natin yung mga moments, no? Pag kasi nakaano nga tong ating action cam is naka wired mic na tayo dito, hindi na siya waterproof, no? Kaya sobrang ingat tayo dito na hindi mabasa dahil nga weatherproof, hindi na siya weatherproof dahil naka mic extension tayo rito o mic adapter, no, para magamit natin tong ICC natin, ICC mic natin. Pero pwede ko rin naman siyang gamitin, mga kabiyahe, gamit yung ating intercom, no? And just to let you know as well, mga kabiyahe, ang gamit nating intercom ay Fridcon FX, dahil mas maganda yung quality niya sa recording sa Insta360, no, compare dun sa mga ibang model. Sa may narinig nga ako yung FX Pro, saka yung isa, napanood ko lang siya actually kahapon, no. Medyo siguro baka hindi niya palang na-set up din ng maayos. Ewan ko lang, mga kabiyahe, opinion ko lang naman to. Nag-comment nga ako na hindi, parang basag, parang ibon, no, yung record. Kaya I'm sure alam din naman na niya yon, dahil of course tayo naman i-review muna natin yung upload natin bago natin i-upload talaga, no, kung may mga kailangan pa. Pero ako kasi hindi ko masyadong yung sobrang perfect nung video. Kaya makikita nyo, maririnig nyo dun sa mga upload natin, may stop recording pa tayo, diba? Kasi isa yung sa mga features, mga kabiyahe, ng ating action cam, no, meron siyang voice prompt. Voice prompt ba tawag doon, o command, basta ganon. So activated yung ating voice command dito sa ating Ice Pro 2. Hindi ko na siya ini-edit, hindi ko na siya tinatanggal. Natutuwa kasi ako. Minsan nag-aaway din kami nitong rin kami nitong si Ice Pro 2, kasi minsan hindi niya, siguro dahil ngayon sa accent ko, no, minsan hindi niya ako nire-recognize. Minsan may katigasan ang ulo nito Siyempre AI, no? Pero minsan lang naman. Well, anyway, nakakatuwa lang kasi. Nakakatuwa lang. Pasensya na kayo, mga kabiyahe, no? Dahil nga ang babo ng kaligayahan ng daddy nyo. Ganun lang talaga tayo. May lubak na naman dun. Kauulan na babakbak yung spalto. Well, time check 5:32. Yun, update lang, mga kabiyahe. Andito na tayo sa UP. Kanina nakita nyo, dinaanan din naman natin. So just to give you an update lang, ito ang ating paboritong daan dito sa Quezon City, ang ating UP, ang ating pangarap. Ayun. So yun, mga time check uli, 5:34, UP campus, no? Dito, mga kabiyahe, pag dito ka ng madaling araw, mararamdaman mo talaga yung presko pa ring hangin. Dahil nga maraming puno dito.
Kaysa sa ibang lugar dito sa Metro Manila. Is dito talaga presko. Dahil UP campus siya, so marami pang puno. Siyempre tayo, malapit tayo sa nature, kaya na-appreciate natin to ng gusto, yung lugar na to. Ayun, so maya maya, ando na tayo sa Katipunan. Dito kasi mga kabiyahe gantong oras, wala naman talagang traffic. No, hindi heavy ang traffic. Talagang medyo magaan. Pero of course, Monday to Friday, yan ang delikado. Pabiyahe. Napakadelikado niyan. Inaanong semento. Siguro yan yung mga nagbabiyahe ng concrete. No? Yung mixer. Tapos may nalaglag. Ayan. Pabiyahin ako. Napakadelikado talaga niyan. Lalo sa mga katulad nating nagmumotor. No? Kaya ang mata lagi sa kalsada talaga. No? Lalo pag andito ka sa Metro Manila, talagang alerto 24, 24 hours ibig sabihin, no? Hindi pwede yung lilimang-limang talaga. Mabubulaga tayo. Buti na lang tayo lagi ay alalay lang. Sorry mga kabiyahe ah. Pinili talaga natin ngayong magano. Pero kung hindi naman hindi talaga maganda yung maayos yung boses natin sa recording natin. Meron naman tayong option na bago natin i-upload, tayo ay magvo-voice over na lang or magmi-music na lang tayo. Pero pagpasensya nyo na mga kabiyahe yung ating boses, no? Hopefully, maayos naman. So ngayon mga kabiyahe, naka-pure video pa rin tayo both sa ating action cam sa Ace Pro 2 saka sa X5. Parehas tayong naka pure video. Pure video. Na? Dahil low light pa. Pero maya maya magsi-switch na tayo sa regular na natin, na setup, no? Regular setup lang. Hindi kasi tayo nagagamit ng ng mataas na resolution. Hanggang 4K. 1080 nga lang dapat makabiyahe sa akin eh. Kaso parang na medyo nabibitin na rin ako dun sa resolution. Pero malinaw na rin naman siya. Magaang pa siyang i-edit. Ano pa sa memory. No, kaso gusto ko makita nyo eh, yung mas maganda yung quality dahil capable naman yung ating camera. So, nag-guess, na lang tayo, nagdadagdag tayo ng oras sa pag-edit, sa pag-upload. Dahil medyo may kabigatan na rin talaga siya. No? Medyo mabigat na rin talaga pag in-edit. Pero, para sa inyo naman, nagpago. Nagpago yung enforcer. Okay. Salamat po. Time check 5:39 ng umaga. So yung 6 o'clock talagang pangarap lang yun mga kabiyahe. Dahil 6:40, 5:40, 5:39 ay nandito pa tayo sa Katipunan.
Although tayo ay malapit naman na dun sa sa Aurora. Oh, dito, tama, part pa yan ng kahit paano ng Aurora eh. Alam ko para sa ino. Ah, oo naman, Aurora pa yan. Aurora Boulevard. So ilalim tayo dyan sa tulay, sa flyover na yan. Tayo ay ilalim dahil yan ay papunta na ng Libis. Dito tayo sa ilalim dahil tayo ay pupunta ng Antipolo. Ayun. Right. So, FYI lang siguro mga kabiyahe, no? Itong, ang Antipolo pala ay isang uri ng kahoy, no? Puno. Isang uri ng punong kahoy na ang tawag ay tipolo, no? So, tipolo siya. Sa katagalan, naging antipolo, no? Kaya naging tawag na ngayon. Siguro ay ayun yung antipolo na puno, ibig sabihin. Hanggang sa naging antipolo. FYI lang mga kabiyahe. Pero you can check it naman, no? Check it kung tama yung sinasabi natin. Pag hindi, pasensya na. Misimpo daw agad. Hindi pa. At totoo po yan. Ngayon, nakaliwa na tayo dito sa Marcos. Sa Marcos Highway na tayo. Dire-diretso lang yun mga kabiyahe. Parang maraming papanik ng Marilaki ngayon. Marami talagang hindi nakakabiyahe. No? Dahil sa medyo maganda yung panahon ngayon, sabihin natin, maganda talaga. Dahil hindi siya maulap. Hindi siya maulap. Kaya marami nagsamantala. Maraming babiyahe. Maraming papanik ng Marilaki. Gusto sana natin kaso meron tayong meron tayong appointment sa ating anak. Maybe next time na lang, no? Lagi naman namin susunod kagabi sa totoo lang mga kabiyahe, yung mga friends natin, friends in life, nag-aaya na naman magkape. Kaso gabi na. Bala talagang gigising ako ng alas 4 dahil para sa preparasyon ko papunta nga rito sa biyahe natin na Tipolo sa anak ko. Hindi na tayo pumunta. Hindi tayo pumunta dahil sigurado aabutin nyo ng maaga na yung alas 12. Alright, so yun mga kabiyahe, update lang. Approaching tayo ng Cainta. Ang katulad nga na banggit ko kanina mga kabiyahe ay medyo nagulat tayo dahil nga dun sa big bike. Well, let's move on sa kwento na yon. So yun, dito na tayo sa Cainta, Robinson, Santa Lucia. And time check is 5:49 ng umaga. Ayun. Again, kwento lang talaga yung 6 o'clock. Pero at least minsan ako natatawa rin ako sa sarili ko mga kabiyahe. Dahil
Baga na-estimate mo naman eh, no? Sa isip. Kaso kapag nasa kalsada ka na, nasa isip mo lagi is of course yung speed limit, yung safety natin. Well, siguro wala namang masama kung mabagal tayong magmaneho o magmotor. Tayo naman sumusunod lang sa batas trapiko. Yan lang kasi takbo natin talaga, 30, 40, 50, 60. Pero pag mga nandito tayo sa ganitong mga daan, pinipilit naman natin mag 60. Ang dami lang para lang hindi tayo makaabala, no? Hindi tayo makaabala sa mga tao. Maraming papanik ng Marilaki, mga kabiyahe. Hindi ko lang ako nakapag-slow down dahil andito tayo sa ating linya, motorcycle lane, no? At panay ko daan ng daddy nyo. Kaya ayan, nalampasan natin yung Shell Pugon. Pero anyways, at least na-capture naman yan sa ating video, na medyo nakalingon din tayo ng konti para dito sa action cam natin. Pero ano ko na lang, hindi ko pa kasi alam kung paano mag-slow down, mag-slow motion dun sa pag-e-edit pag shoot sa camera mismo, medyo na tayo, alam na natin ang gagawin natin pag gusto natin magpa-slow mo ng clips natin, no? Hindi naman tayo puro clips talagang puro kwentuhan lang no? Yung ginagawa natin kaya hazard na naman. Hindi natin masabihan mga kabiyahe dahil mabilis siyang tumakbo mas mabilis yung takbo niya sa atin, no? Pero kapag meron ako nakikita ganyan at kaya natin sabihan mga kabiyahe na pag inabutan natin sa traffic light at ganun pa rin, sabihan natin. Kasi allowed lang siyang gamitin mga kabiyahe pag emergency talaga Dami mga bikers, mamarilaki sila tayo hindi tayo magmamarilaki. Dito lang tayo sa Sumulong. Sumulong tayo dadaan. So yun, so sumulong na tayo mga kabiyahe, Sumulong Highway. At sarap ng, ang ganda ng panahon. Sarap ng panahon. At tayo kakaanan na para punta tayo sa right lane para di tayo maka-istorbo sa kaliwa. Yun. So actually mga kabiyahe, tatapusin ko tong video natin dun sa may Robinson, Sumulong, no? Doon ko siya tatapusin. Kaya dito pa lang nagpapasalamat na ako kung nakaabot kayo sa part ng video na to. And for those who are not yet subscribed on our small channel, please do so. Kindly subscribe, react, comment, and if possible, if you can share it, I will really appreciate it, mga kabiyahe, no? So yun, back to our story, back to our kwentuhan. So balak natin magbigay, nag-alanganin. Hindi niya tayo tinignan na nag-slowdown tayo, so dumiretso tayo. Yun. So parang dito sa Sumulong ay tahimik pa.
no? Yung mga bikers ay nandun pa sa baba. Yung mga riders naman ay papunta ng Marilake mostly. Pag bukas ay maayos ang panahon na mga kabiyahe. Kaso weekend kasi, Sunday madaming tao dun. Hindi kasi yung kampante mga kabiyahe na pupunta ng Marilake ng ng weekend talaga. Dahil ang daming pumapanik, ang daming motor. Siyempre hindi naman pare-parehas ang skills. Kaya baka hindi. Hindi tayo pumunta. So let's appreciate na lang tong appreciate natin tong Sumulong Highway. Uy, ang damit kalat. Minsan hinto tayo dyan na mga kabiyahe. Alanganin lang kasi yung pwesto ni ate dahil pangat, no? Pangat siya. Minsan hinto tayo dyan para magkape, no? Para makipagkwentuhan. Pero meron kasi tayong istasyon dun talaga sa sa Sumulong So dun tayo lagi humihinto. Doon tayo nagpapahinga. Delay na delay ang signal. So yun mga kabiyahe, appreciate lang natin tong Sumulong Highway. Si Buhawi mga kabiyahe, hindi naman to magpapahuli sa akyatan. Hindi dahil na overtaken nila tayo ay mahina yung motor natin, kundi mahina yung rider. Tapos na kasi tayo sa karera-karera Tapos na tayo sa mga mabilis-mabilis na panahon. Sila panahon nila pa yan mga kabataan pa Mainit pa mga dugo. Ayan. Tayo basta makarating lang, yari na. Okay na. So hindi naman masama yung takbo natin, 50. Actually mas mabilis pa to sa akin kasi nga papanig tayo mga kabiyahe. Medyo na rin kasi ko kapag papaanikan ay masyado tayong mabagal. Sa tingin ko parang persadong si Buhawi pag ganon, no? Kaya binibigyan ko rin talaga siya ng tamang momentum para hindi rin siya mahirapan sa pagpanik. Although kaya niya talaga. Malupit din sa akin ata itong si Buhawi mga kabiyahe, itong Click 125. Sabi ko nga sa inyo, diba? Ewan ko napanood nyo na yung upload natin sa Atok. Ayun nga tayong nakurap na video natin mga kabiyahe. Meron kasi tayong nakurap na na video. Basta nawala siya sa PC. Ewan ko kung ano nangyari talaga doon mga kabiyahe. Pero meron tayo doon sa Mount Olis. Meron tayo sa Mount Olis Parang sa short ko lang yata yung nagawa, na-upload. Pero tapos na nawala siya.
clips lang, no, pang ano lang natin. Tapos nung nawala, nakurap siya. Hindi ko alam kung na-delete ko, nang hindi ko alam. Siguro nga, hindi naman yung mga wala doon ng ano. Pinanik natin to si Buhawi sa Mount Olis sa mga kabiyahe, no? Iniisi-isi lang niya. O talagang minanilang niya yung ano eh. Minanilang niya. O minanilang ni Buhawi. Maning-mani. Ni Buhawi yung ang pagpanik. So dito tayo sa right side, mga kabiyahe, para yung mabilis eh makaano, makadaan sila ng maayos. Shout out nga pala kay Kawander Motovlog. Pinanood natin yung video niya kahapon sa Ifugao Rice Terraces. So gusto ko kasi yung mga ano niya, mga pinupuntahan niya, so rin talaga nating puntahan yung mga ganun eh. Kaya one of these days, mga kabiyahe, baka plano na natin yun. Kasi parang mas maganda siyang gawin kaysa mag North Loop. Kasi syempre sa North Loop meron namang magagandang, syempre madadaanan mo lahat, no? Sabihin, may ikot mo siya. Dadaanan mo rin naman yung nadadaanan. Pero gusto ko pag ako nag-North Loop, mga kabiyahe, sagad eh. Talagang kung pwede nga na, sa dagat ka dumaan. Paikot. Ganun tipo. Time check, 6:03. At andito pa lang tayo sa Olalia. Ito yung Olalia, mga kabiyahe. Yan yung pag gusto mong pumunta ka ng Kogyo. Yan. Kung andito ka lang at gusto mong magmarilak ayan, dyan. Pwede kang dumaan dyan. Labas mo dyan Kogyo na gate 2. Palengke mismo. Kanan ka lang, kaliwa ka, siyempre doon ka. Pagka ano mo galing ka Antipolo, Mag-Olalia ka, galing ka ng Manila, kakaliwa ka. Kung pwedeng kumaliwa, pag allowed. Pag hindi, U-turn Ganon. Kasi minsan hindi lalo pag traffic na. So bumaba ang crudo ba? Ang gasolina. Ano nga, tapos nun, marilaki ka na nun. Kakanan ka lang. Pagdating mo ng palengke, kanan ka, then dire-diretso. Kogyo ka na. Marilaki ka na. Ayan.
pagdating doon, tayo i-station muna. Station muna tayo doon. So nakuha naman natin itong buong sumulong. Para makita nyo rin mga kabiyahe, especially those na gustong pumanik ng Antipolo, magsimba sa katedral ng Antipolo, ay alam nyo kung paano, kung may sarili kayong dalang sasakyan at hindi pamilyar masyado dito sa lugar na to. Ito yung Robinson sa Sumulong. So kung ito, pag diniretso nyo yan mga kabiyahe, papunta rin katedral yan, no? Papunta rin katedral yan. So dito lang kayo sa side na to. Pero mostly kapag pupunta ako ng katedral, hindi ako dyan dumadaan, dun sa kabilang street. Pero pwede naman dyan. Ayan. So dito na tayo sa istasyon natin. Ay, wala si ate. Ayun pala si ate. Nandito na tayo sa istasyon natin. Dito tayo nag-i-istasyon. So stop recording. Stop recording.